Mga residente ng Albay, may pinagkaguluhan daw na kanal dahil may nakuha ritong mga barya. Ano daw pinagkakaguluhan ng mga tao rito sa Relay? Nagkagulo kamakailan ang mga residente ng Barangay 14 sa Bakakay, Albay. Daming pera sa Barangay 14 na boy. Sa kanilang mga kanal kasi, may mga nahukay. Boy, pahingi kami ng pera. Na pera? Oo. Pero boy, bawat anak meron. Nasa 500 na rin, mahigit na. At parang unlimited daw ang nakukuha nilang barya. Oo, bawat bunot meron. Kahit pa nasa kanal, ang pera, pera. Kaya bardagulan sa pagkuha. Imbis na isda yung mahuli, puro pera. Ang nakadiskubre sa nakatagong pera sa kanal, ang magkakaibigang Gab, Nathan at Jacob. Bibili daw yata po yun ng merienda. Tumatakbo daw po siya. Hanggang ang 10 pisong barya na hawak ni Gab. Aksidente niyang nabitawan. Dito ng mga bata nahulog yung 10 pesos nila. Madumi, maputik, pilit nilang kinukuha. Si Nathan biglang nagka-bright idea. Sabi ko, saan ka kumuha ng magnet? Doon daw po sa motor ni papa niya. Kasi kukunin niya daw po yung 10 pesos na nalaglag po doon sa kanal. Hindi nila ina-expect na may dumikit na pera doon na mga barya. Nahulog yung isinda, may nagmitida. Oo. Pero boy, bawat anak meron. Meron pong 10 pesos, 5 pesos po, piso, tsaka yung maliit po na 25 centavos po yun. Boy, pahingi kami ng pera. Dahil balot ng putik ang barya, nilinisan din muna nila ang mga ito. Yung iba po, ma'am, may bago pa, pero yung iba, luma na po, may mga kalawang na po. Imbis na isda yung mahuli, puro pera. Nasa 500 na rin, mahigit na. Mahigit 1 oras na nilang minamagnet ang kanal at hindi pa rin nauubos ang barya na kanilang nakukuha. Daming pera sa Barangay 14 na boy. Ang balita tuloy sa kanilang kanal, inanod papunta kina Michael at EJ. Pasya naman po ng anak ko, pasukin na lang natin to sa kanal. Pero dahil wala silang magnet, mano-mano nilang kinapa ang mga baryang posibleng nasa ilalim ng burak. Oo, bawat bunot meron. At dahil tila unlimited daw talaga ang baryang minamagnet nila, Gab, Nathan at Jacob, nagdesisyon silang Michael at EJ na pasukin na ang kanal. Ang lalim ng kanal, nasa 4 feet. Nakayuko po, nakaganyan lang po sila dahil maliit lamang po yung anak ko eh. Gumapang po yung anak ko papunta dun sa talagang kanal na pinagpupulutan na din ang mga barya. Hanggang sa paa lang po yung tubig. Mabaho. At unang salang pa lang daw ni Michael, bumaharaw talaga ng barya. Naka 400 pesos po silang mga barya. Tuwang-tuwa po sila na nakakuha sila ng ganun karami ng pera. At hindi pa nagpaawat ang dalawa. Kinabukasan, bumalik pa. Yung pangalawang pasok nila, naka 300 pesos sila. Nakuha na naman sa galing, kung Barangay 14. At mukhang naka-jackpot daw sila sa kanilang pangatlong subok. Dahil sa pagkakataong yon, hindi na lang isa-isang barya ang kanilang nakuha. May mga naka-plastic ng barya. Magkano kaya lahat ito? Sumisigaw yung anak kong si Michael. Pera sa kanal! Pero ang 1 million peso question ngayon, Oo, bawat bunot meron. paanong sa ilalim ng kanal tila bumabaha ng barya na naka-plastic pa? Ngayon pa lang nangyari nagkakakuha ng mga barya dito sana. Kaninong pera ang mga ito? Pera sa kanal! Susunod para makumpirma kung meron pa nga bang mga baryang nakalubog sa kanal. Ang pamunuan ng Barangay 14 nag-general cleaning. May makuha pa kaya sila? Oo, bawat bunot meron. Hahalukayin natin ang sagot sa aming pagbabalik. Nakuha na naman sa galing, kung Barangay 14. Ano daw pinagkakaguluhan ng mga tao rito sa Relay? Pinagkaguluhan ng mga residente ng Bakakay, Albay ang kanal na ito sa Barangay 14. Daming pera sa Barangay 14 na boy.
Sa mga nakalipas kasing araw, ang ilang mga kabataan may nakuha ritong mga barya. Nakuha na naman sa kali, kang barangay 14. Imbis na isda yung mahuli, puro pera. Yung nalinisan na po yon, nakuha po nila sa halagang 400 po. Ang tatlo, hating kapatid. Yung kay Nathan po, ibinigay niya po sa akin para daw po pambili ng baon-baon niya. Si Jacob po, binili niya daw lahat-lahat ng pagkain. Nahulog yung isinda, may nagnitida. Bawat anak meron. Medyo pinagsabihan ko rin. Para sa akin po talaga, madumi talaga yun, di ba? Delikado po yun. Ang ibang nagsunuran gaya ni na Michael, tiba-tiba rin. Naka 400 pesos po silang mga barya. Yung pangalawang pasok nila, naka 300 pesos sila. Pera sa kanal! Pero sa pangatlong subok daw ni Michael na pasukin ang kanal, nanlaki ang kanyang mga mata. May mga naka-plastic ng barya. May 2 pirasong 20 pesos, 60 pesos din na buong tigsasampo. Magkano naman kaya ang kabuuang halaga? 150 pesos. Bawat anak meron. Ang tanong pa rin, saan kaya nanggaling ang mga barya? Walang idea eh. Aksidente lang na. Ang pamunuan ng Barangay 14 may hinala. Batay sa akin na pag-alaman, may isa akong residente dito na binibigyan yung dati nakalistinong pare dito ng coins. Nakaparadang nagpapadyak dito. May nakikita na ang taong yon nagtatapon ng plastic. Daming pera sa Barangay 14 na boy. Para malaman kung meron pang barya sa kanal, muli nila itong hinalukay. Una nilang tinanggal ang harang. Pagkababa, kinapaka pa ang ilalim ng kanal. Hanggang may nakuha pa ritong bago at lumang mga barya. Ang ilan, balot ng putik. Ang iba, kinalawang na. May nakuha silang 26 na piraso ng 1 peso coins, isang 5 peso coin at 14 na tig 25 centavos. Suma total, 35.50. Ang plano namin tatago na lang bilang souvenir. Maraming mga mikrobyo yung makukuha natin sa exposure natin sa tubig kanal. So ilan sa mga very common yung E. coli, salmonella, maaari silang magtae, magsuka, no? Pwede rin silang lagnatin at maging critical yung kanilang kondisyon. Para sa mga kabataan na huwag nang tatangkay pumasok pa sa mga kanal dahil hindi naman lahat ng kanal dito may mga barya sa loob. Daming pera sa Barangay 14 na boy. money doesn't grow on trees. Boy, pahingi kami ng pera. Pero sa nangyaring ito sa Barangay 14, baka kay Albay, nasa kanal. Pera sa kanal! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.